Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, Sister Destiny. Ang pag-uusapan po natin, itong kumakalat po na humingi na po raw ng tawad si Ibiang o si Sibli Sanchez kay Maine Mendoza. At bakit nga po ba humingi ng tawad? Yan po yung mga katanungang ipinost na sa isang website na kung saan in-interview nga po ni Ogie Diaz, di po ba? Maraming mga kwento, maraming mga senaryo na lumalabas. Nagbago na nga po ito simula po ng 9th years anniversary ni Mengay sa showbiz at ng Ardab Nation. Kaya nga sabi ko sa inyo, maging kampante lang po kayo dahil kumbaga nararamdaman na po natin o ipinaparamdam na nga po na matatapos na po yung sarswela. Hindi man ngayon, hindi man bukas, at least lamang na po tayo. Kaya nga po yung Armin ngayon naghahanap sila ng update. Kumbaga napakarami na mga tanong sa mga admin na malalaking account na wala man lang daw pong paramdam si Maine Mendoza, si Congressman Artio, hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang po kayo. Sa dami kasi ng mga kumakalat ngayon sa social media, sa dami po kasi ngayon ng mga posts, mapapaisip naman po kayo. Pero okay lang yan. Di po ba? Relax lang po kayo. Huwag po kayo magpapa-apekto sa mga sinasabi ng iba, pinapaliwanag po ng iba. Kasi normal lang po yun na ipagtatanggol nila. Normal lang yun na sasabihin nila na hindi, si ano yan kumbaga si Menga yan si Alden yan yan ang mga gusto nila kasi gumagawa lang sila ng issue, di po ba? Pero ang issue, tinutuldukan yan, di po ba? Although hindi man lang nagre-react, normal lang daw yan na hindi magsasalita si Maine Mendoza at si Congressman. Hindi naman daw totoo, hindi naman daw po magsasalita si Nanay Dab dahil alam niyang showbiz lang yan. Remind ko lang po sa inyo, for the record lang po, sa mga hindi po nakakaalam, sa mga hindi nakakaintindi, si Mengay po wala po siyang kumbaga bagong pelikula, bagong show na ipalalabas po. Yan po yung sinasabi ko kasi maintindihan nating showbiz lang kung may pelikula si Congressman Arjo, may pelikula si Mengay, may bagong teleserye si Congressman Arjo, may bagong teleserye si Mengay sa TV5. Wala pa po Hindi po ba? Hindi pa nga po pinapakita yung teaser ng bagong show ni Mengay at ni Sanjo. Hindi po ba? Kaya hindi nyo masasabing ano lang yon, para lang sa promotion. Hindi katulad ni Alden Richards, di po ba? Nila Catherine, di po ba? Na talagang meron po talaga. Di po ba? May pelikula po sila ng Hello Love Again. Kaya normal lang po yun. Hindi po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Pinapaliwanag ko lang po ito para sa mga taong hanggang ngayon nagdududa, hanggang ngayon napapaisip. Di po ba? Real talk yun. Wala pong promotion o dapat na i-promote si Mengay. Kaya magpapasikat siya, kaya pag-uusapan siya. Di po ba? Yan ang kumbaga lagi kong pinapaintindi sa kanila na hindi nila nagegets at hindi po nila naiintindihan. Di po, real talk yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, maging matatag lang kayo maging kampante. Di po ba, lalo na po ngayon na napakaraming photos, video na kumakalat, pabor sa atin. At sa mga nag-react naman po sa in-upload natin patungkol nga po kay Catherine, hindi po ba hindi natin nakitaan to kay Mengay? Hindi natin nakitaan yung ganito ka-sexy. Hindi po ba yung mga suot ni Mengay na halos kalahati ng cleavage mo kitang-kita. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Di po ba? Sinasabi hindi kasi sexy si Maine. Sexy po talaga si Maine. Kung matatandaan nyo, sa bench din siya yung pinaka pambato. Real talk to. Ito yung pinapanood ko po sa inyo o yung pinapakita akong video. Ito po yung Super Bowl o Century Tuna na talagang kailangan daw mag-sexy, kailangan daw na
ganito yung pag-perform. Pero hindi naman ganyan eh. Di po ba? Pwede naman po mag-sexy na kung titignan nyo kay Bea Alonso. Di po ba? At kay Alden Richards. Oh, ang laki po ng pagkakaiba. Hindi ganyang ka-sexy si Bea Alonso. Although sexy po siya, ibig kong sabihin, yung kasuotan po niya. Di po ba? Kasi yan maganda yung pinapaliwanag ko. Alam nyo naman po na kailangan natin ipaintindi. Kailangan natin sabihin dahil ang mga viewers po natin, minsan yung iba, hindi masyado ko naiintindihan. Hindi nila masyado na iintindihan yung pinapaliwanag ko. Pero gaya na sinabi ko, tignan nyo po si Mengay, never po talaga nagsuot niyan. Never po talagang makikitaan nyo na ganyan ka-sexy. Di po ba? Although sexy po siya sa bench na may dala siyang payong, na kasama niya doon sila Richard Gutierrez. Naalala nyo po ba yon? Siyempre, pag main fanatics ka, alam na alam mo yon dahil kumbaga dinedma doon si main. Di po ba? Hindi siya pinansin ng mga taong alam niyo na, hindi ko nababanggitin yung pangalan kasi kilala nyo na po yun. Ngayon, nasaan po sila? Ngayon, kumbaga, nasaan sila? Di po ba? Di po ba? Kaya sabi ko sa inyo, relax lang po kayo. Maging matatag, maging kampante. Dahil sa dami po ng mga lumalabas po ngayon sa Instagram. Real talk to mga kaaldab. Kaya sabi ko sa inyo, ang dami. Ang daming mga bali-balita, ang daming mga kwento na talagang mapapaisip ka. Di po ba? Tapos sasabihin nila na, alam mo Mr. Destiny, talagang ganito talagang ganon, talagang maraming mga kwento, di po ba? Ito yung kay Tito Sen, yung TBJ, may bali-balita po talaga na kukunin nga po at ibabalik po ng TBJ si Alden Richards. Nabasa ko sa isang article na sinusuyot nila si Alden Richards na makabalik. Marami pong komento sa akin na sinasabi nila hindi daw, imposible raw po na si Alden Richards babalik sa Itbulaga. Monday to Saturday, mauubos lang daw yung oras ni Alden sa Itbulaga na hindi na daw po magagamit yung kontrata. Mali po yun, hindi nila ako naiintindihan. Hindi po ba? Nagre-react po sila agad-agad na wala naman po talagang alam. Ang punto doon sa nabasa kong article, magiging freelancer lang si Alden sa Itbulaga. Pero hindi siya nakapokus doon. Para sinasabi nilang 2 beses lang po si Alden Richards sa TBJ. Ang ibig ko sabihin, pwede siyang Monday, Saturday, sa once a week, 2 beses lang po siya lalabas at hindi po siya naka-maintain sa araw. Di po ba? Nagets nyo na? Ang ibig sabihin lang nun, halimbawa, Monday, free si Alden, andun siya. Halimbawa, Saturday, free siya, dun din po siya. Di po ba? Hindi po ba kawalan yon sa time management ng GMA Kapuso? Di po ba? Siyempre, may kanya-kanya schedule. Halimbawa, may commercial si Alden. O, itataon niya ng hapon pagkatapos ng TBJ o ng Itbulaga. Ginagawa niya na po yan. Kaya to alam, nung panahon kasi ng Itbulaga, nung panahon ng daming sponsor, kumbaga, promotion ni Alden, mga advertiser, di po ba? Ganun ang ginawa niya. Kaya nga po alam na alam ko yan Kasi since 2015, Alden Fanatics na tayo. Di po ba? At main Fanatics. Kaya yung mga baguhang Alden Fanatics lang, kung ikukumpara po sa akin, real talk to, wala po sila sa kalingkingan. Although yung mga totoong Alden Fanatics simula 2010, talagang mas marami pong alam sa akin yan. Pero kung pagbabasihan nyo sa Aldab na nagsimula, talo ko po sila. Kasi ako tumutok talaga ako sa Aldab. Sila nawala po sila. Sila rin naman nagsabi na yung nawala po yung karir ni Alden, naglamya, nawala po sila. Bumalik lang po sila 2015, yung nag-boom na yung karir uli ni Richard Polkerson. Di po ba? Yan base sa mga na-encounter ko rin pong kapwa natin, Alden Fanatics. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Kaya kung gusto nyo pa po
ng pinaka-latest at mga sariwang update. Abay, tumutok na po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.